Libo-libong mga tao from different sectors of society nagrally, nagreklamo laban sa administrasyong ito. Nananawagan sila yung hinaing, yung hirap ng buhay. Nanawagan sila ng itaas ang kanilang sweldo. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kaganapan sa Labor Day celebration sa ating bansa. Libo-libong mga tao from different sectors of society nagrally, nagreklamo laban sa administrasyong ito. Nananawagan sila yung hinaing, yung hirap ng buhay. Nanawagan sila ng itaas ang kanilang sweldo. Okay, yung Trade Union Congress of the Philippines, ang isa sa malaking grupo na nag-conduct ng protesta o rally sa Labor Day celebration. Yung kilusang magbubukid sa Pilipinas, then marami pang malalaking grupo, mga labor group sa bansa, sinabayan din ng mga jeepney drivers. Wala na, yung deadline sa consolidation ng jeepney into cooperative naglaps na. Hindi sila nakakuha ng temporary restraining order. So, kawawa, hindi na makapagbiyahe ang mga kawawang jeepney drivers. Kaya, yun, ang kaganapan, rally sila, nananawagan, sana magkaroon ng increase. Kasi, every Labor Day, depende sa administrasyon na nag-a-announce ng increase sa minimum wage. Kailang ang DOLE secretary sa Labor Day pronouncement niya, sabi niya, no, walang increase sa minimum wage. Grabe, kawawa. And then ang irony, kabaliktaran, ang presidente rin siya ng Labor Day message. Ang summary ng message ng presidente, sinasabi niya, salamat sa mga workers sa contribution nyo sa Philippine society and sa bagong Pilipinas will bring you into an era of prosperity. As usual, yung anong tawag yun? Hypalotic word? Yung ang gandang pakinggan. Dadalhin daw ng administrasyong ito ang ating mga manggagawa into an era of prosperity. Yung panahon ng kasaganaan. I don't know kung maniwala ang mga workers sa message na yon, ano? So yun, walang kawawa ang mga workers, walang minimum wage increase. Okay, sa Metro Manila, ang minimum wage sweldo ng mga trabahante sa Metro Manila is 610 pesos per day. Ano sa tingin nyo? May anak kang 2 o 3, nakatira ka sa Metro Manila. Mapagkasya ba ang 610 pesos? Sa iba't ibang rehiyon, iba't iba ang minimum wage. Ang pinakamababa sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao is 361. Sa amin sa Region 10, medyo mas mahal ito, mga 400 plus sa Region 10. So, ang panawagan, may economic think tank, itong Ibon Foundation. Ang research ng Ibon Foundation is for an average family na mabuhay ng yung katamtaman lang, ang expenses per day is 1,207 pesos. So, ito ang panawagan na sana ang ating mga workers, yung magkaroon lang sila ng yung basic daily needs nila is matugunan. Kailangan ng minimum wage. Lalo na sa Metro Manila, makaabot sana ng at least 1,000. Pwede na yan siguro sa tingin ko. 1,000 per day. Pambayad ng kuryente, tubig,
pagkain, panlaba, pamasahe ng mga anak. Tama yan, eksakto, 1,000. Kaya lang, 610. Hindi mo kaya talagang hindi mo kaya talagang mabuhay ng with the basic needs, yung 610. Kaya, kawawa. Kaya, I don't know paano matupad yung speech ng ating Pangulo na we will bring you into an era of prosperity. Katulad din yan, may isang speech last year, sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Yan, ang mga napakagandang salita na binibitawan ng Pangulo na napakasarap pakinggan. Malala ko ulit, nung kampanyahan pa, we will do our best na pababain ang presyo ng bilihin. Yung bigas, gagawin nating 20 pesos per kilo ang bigas. Ngayon, naglalabasan ng mga kanta, ang daming mga jingles. Nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas? Tanungin mo ang Pangulo, we are going there. Kaya natin yan abutin. Rice self-sufficiency by 2028. Yan ang masagot. But believe ako sa spokesman ng Department of Agriculture, si Asek de Mesa. In one of media interviews, inamin niya, napakahirap abutin. Yung 20 pesos per kilo na bigas, mahirap. It's a dream. Yes, hindi masama ang mangarap. Kaya lang, napakahirap. I don't know kung maniniwala pa ba kayo. Yung rice self-sufficiency na tinatawag by 2028, hindi na daw tayo mag-i-import ng bigas. Noong una, naniniwala pa ako dyan kasi nakaya na natin nung panahon ng Marcos Sr. Self-sufficient tayo sa bigas. Tayo pa nga ang nag-i-import ng bigas noon. Kaya kung nakaya natin noon, kakayanin din sana natin ngayon. Nakaya ng Marcos Sr., bakit hindi kaya ng Marcos Jr.? Ganon ang paniniwala ko noon. Ngayon, parang hindi na ako maniwala. Lalo na, yung nawala yung magaling na Yusek, si Yusek Leo Sebastian. Siya ang Yusek for rice production. Pag hindi sana umalis yun, baka pwede pa dahil ito, scientist itong si Dr. Leo Sebastian. At hinire siya as consultant ng Vietnamese government. Kung bakit ang Vietnam ngayon, one of the largest rice exporting countries, halos ilang percent daw? 80% ata sa mga rice imports natin galing sa Vietnam. Bakit napakadami ang production ng rice ng Vietnam? Ang consultant nila si Dr. Leo Sebastian. Nabigyan siya ng national award ng Vietnamese government dahil sa galing nitong Pilipinoy, Dr. Sebastian. Nung umupo ang administrasyong ito, kinuha nila si Dr. Leo Sebastian at nagsimula na yung programa, Rice Self-Sufficiency. Kaya lang, problema, nung umupo itong DA Secretary, yung bago, parang dinimot niya na dimot. Bumaba ang ranggo ni Dr. Leo Sebastian, kaya napilitan siyang nag-retire. Ano pa ngayon yung ating rice self-sufficiency? Wala na. So, yun na po. Walang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, tapos ang presyo pataas ng pataas. Paano yan? Ay talagang magrereklamo ang taong bayan nito. Yung inflation, ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, April inflation baka aabot ng 4.3%. Noong Marso, 3.8% ang inflation. Noong February, 3.4%. Noong January, 2.8%. So makita nyo yung trajectory. Pataas ng pataas ang mga presyo ng bilihin, ang sweldo ng manggagawa walang increase. Anong mangyayari sa mga kapuspalad nating Pilipino kababayan? Yun ang malaking problema ngayon.